Ito kasi yung nagsisilbing lock nito. Yan. So, pag nakalagay ito, yan. So, hindi nyo ito mapipihit. Okay? So, kahit pindutin nyo siya, kasi nga, patid yung wire niya. So, ngayon, itong wire na to, ilalagay ko dito. Okay, meron tayo ngayon dito ang Yamaha NMAX. So, akala niya, sira yung kanyang, or lobat na yung kanyang remote. Kasi hindi niya ito mapindot, itong knob niya. Ngayon, napapansin nyo, kada pindot ko nito, nagre-response naman yung motor. Pero, pag pinindot natin itong knob, hindi siya na pitik o nalagatik. So, dapat kasi pag pinindot yan, may makikinig kayong pumipitik sa loob. So, ito wala. Kasi yung pumipitik na yun sa loob, yun yung kanyang actuator. May switch kasing maliit yan sa loob. Once na pinindot nyo to, mapipindot nyo yung switch sa loob, i-release niya ngayon yung lock para maiikot niya to. So ito, kay sir, okay yung remote niya, nare-receive ng motor. So ibig sabihin, yung switch nito sa loob yung may problema. Pwedeng wiring or yung mismong switch niya. So yun yung check natin ngayon. So tatanggalin natin itong kaha niya para makita natin kung ano yung naging problema sa loob. Tanggal na namin yung cover niya. Ngayon, kailangan nating i-open to. Pwede kasing naglulus, may wire na putol simula receiver papunta dito. So ngayon, para ma-check natin yon, so kailangan magkaroon tayo ng access sa receiver. Problema, hindi nga ito natpupindot, kaya hindi may open itong upuan niya. So gagawin nyo lang, taggalin nyo lang yung dalawang screw dito. So may dalawa lang screw dito, so nataggal na lang namin, pakita ko lang, yan. So mayroon yan isa, tapos dito isa rin, dalawa. Screw lang naman yan, tapos bunutin nyo siya. Para mahila nyo tong wire na to, ito, hilahin nyo lang to pataas. Yan. So, nagpitik na, so pwede na i-open yan. Yan. So, ngayon, kailangan natin kasi dyan, kaya in-open natin, ito. Yan. Ngayon, dito tayo magte-trace ng wire. Para matrace nyo yung wire nito, kung buo papunta dito, so bunutin nyo lang ito. Yan. So, ito lang kailangan natin dyan. Next natin gagawin, tatagkalin natin tong cover na to. Yan, parang box na to. So, dalawang screw lang naman yan. Isa dito, tapos isa dito sa kabila. Yan. So, tatagkalin lang natin yan para makita natin yung switch niya sa loob. So, nakita na natin yung kanyang problema. Sama yung ating hinala. Simula dito sa receiver, papunta dito sa kanyang switch. So, nagkaroon siya ng problema. So, ipakita ko lang yung switch na sinasabi ko kanina. So, ipakita ko lang yung sinasabi ko kanina switch nung bago pa natin siya kalasin. Lagyan lang natin ang flash. Yan. Okay. So, mapapansin nyo dito, mayroon siyang maliit na switch. So, yung switch na yan, pag pinindot nyo to, itong knob na to, connected dito sa bakal na to. So, itatap niya ngayon yun, didikit siya dun sa switch na yon. Ngayon, ang gagawin ng switch, ma-energize niya ngayon itong actuator na to. So, ang gagawin nito, may nairon kasi ito ditong bakal na ganito. So, pag nakalagay ito, napasuyo nga pa video. So, itong spring na to, nakalagay yan dyan. Tapos, dito. Pakita ko lang kung paano siya gumagana. Okay. So, pag nakaganyan siya, mapapansin nyo, hindi nyo to mapipihit. Yan. Okay. So, tatagkalin ko lang pala muna itong tinap namin na wire. Kasi ito yung patid kanina. Para malaman nyo na ito talagang wire na to yung may problema. Okay. So, pag pinindot ko to, papansin nyo, hindi umiilaw doon yung susi. Tapos, hindi pumipitik ito. Ngayon, pag hindi ito pumipitik, hindi nyo siya ngayon maiikot. Yan. So, hindi siya maiikot. Kahit pindot-pindotin nyo yan, hindi iikot. Kasi nga, hindi na hihila yung actuator. Ngayon, tatagkalin ko to. Ngayon, papakita ko sa inyo, may pihit nyo to. Yan. So, mag-go-on siya. Ito kasi yung nagsisilbing lock nito. Yan. So, pag nakalagay ito, yan. So, hindi nyo ito mapipihit. Okay? So, kahit pindutin nyo siya, kasi nga, patid yung wire niya. So, ngayon, itong wire na to, ilalagay ko dito. So, na-trace na kasi namin itong kulay blue na wire, yun yung putol papunta dito, kaya hindi siya nagana. So, ngayon, pipindutin ko to, dapat may lalabas doon na susi, tapos maririnig nyo, pipitik ito. Yun. So, ngayon,
tapos lumabas doon yung ano niya, logo ng susi. Tapos pwede nyo na ngayon siyang iikot. Yan. Kahit nakakabit itong, dito mga, kahit nakakabit ito, so napipihit na siya. Okay, tsaka naririnig nyo pumipitik siya. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano to gumagana. Yan. So pag sira ito, itong nakalabas na bakal na to, nakatusok ito dito. So yun yung nagsisilbi niyang lock, kaya siya hindi maikot. Ngayon, pag pinindot nyo to, kasi nakatap na tayo sa buo na yung linya niya, so dapat, pag pinindot ko to, itong bakal na to, papasok, papunta sa loob. So try ko. Yan. So napansin nyo, yun yung naririnig yung pumipitik pag pinipindot nyo to. Yan. So ibig sabihin, buo na yung linya niya, kasi nga, nakatap na tayo. So ito ngayon yung naging problema niya. So gagawin natin dito, so imbis na balta natin yung wire nito, para mahanap natin kung saan naputol itong kulay blue na wire, so gagawin natin, papagapang na lang tayo ng wire. Isang wire lang naman yan, papunta dito. Para hindi na magulo yung kanyang dating wiring. Okay? So pakita ko lang ulit. So pag pinindot, hihigop dapat ito. Yun. Okay? Ngayon, ano natin na nakakabit siya. Yan. So pag nakatula kasi yon, hindi nyo ito mapipihit. Okay? So ngayon, pag pinindot nyo to, hihigop ito ngayong lock dito. Yan. Yun yung naririnig yung pipitik, tapos pwede nyo na siyang ikot. Yan. Okay. So, yan. So, problem solved na tayo. So, gagawin natin, pipix na lang natin tong wire natin, tapos bubuuin na natin para makuha na nung may-ari at magamit. Thank you for watching.